Hindi katulad nila Ontiveros, nila Todelima, anti-Marcos, anti-Duterte sila. Nung nanalo na si Marcos, anti-Duterte na lang. Yan yung mga walang kredibilidad. Gaano kagarbo yung siguro napanood niyo na, palasyo sa loob ng palasyo to, palasyo sa loob ng Malacanang. Napakaganda po, para pong yung resort na yung mamahalin, ano bang tawag doon? High-end resort. Ang sinabi ni Raisa Robles, all I can say is this renovation was done coming from a pandemic when the economy was down and people are hungry. The Marcoses made personal comfort as priority. Correct. Ito po si Raisa Robles, in fairness, hindi po ako sumasang-ayon sa kanyang pananaw, no? Ako po bumibilib sa kanya kasi anti-Marcos at anti-Duterte siya noon. Ngayon, anti-Marcos at anti-Duterte pa rin. Consistent. Yan po, doon ako bilib sa mga tao. Yung consistency. Kalaban pa rin natin si Raisa Robles. Hindi katulad nila Ontiveros, nila Todelima, anti-Marcos, anti-Duterte sila. Nung nanalo na si Marcos, anti-Duterte na lang. Yan yung mga walang kredibilidad. Yan yung walang kakwenta-kwentang kalaban. Kasi, di ba? Ano yung nangyari in between? O napalaya si Dilima. Si Ontiveros, ano nangyari? Bakit nawala yung pagiging anti-Marcos? Ito si Raisa Robles, in fairness, anti-Marcos, anti-Duterte siya noon hanggang ngayon. Kalaban natin siya noon, kalaban pa rin natin siya hanggang ngayon. Kalaban niya Marcos noon, kalaban pa rin siya ng Marcos ngayon. Consistent. Consistent po siya. Okay. Ito po ang sinabi ni Raisa Robles. Dito ko lang po siya sumang-ayon. All I can say, pinapakita po, nag-react po siya dito sa GMA News na hindi po natin papakita, hanapin nyo na lang. Pinapakita po ng GMA News kung gaano kagarbo yung siguro napanood nyo na, palasyo sa loob ng palasyo to, palasyo sa loob ng Malacanang. Napakaganda po, para pong yung resort na yung mamahalin, ano bang tawag doon? High-end resort. Grabe, ang tirahan nila ng pamilya Marcos sa Malacanang. High-end resort. May swimming pool, kompleto. Pati yung mga anak, meron pang yung mga mamahaling F1 stimulator. Napakaganda po, no? Napakamamahal. Ang sinabi ni Raisa Robles, all I can say is this renovation was done coming from a pandemic when the economy was down and people are hungry. Opulence is the word that comes to mind. Yan po. The Marcoses made personal comfort as priority. Correct. No? Kasi hodang sa pabahay, ay palpak yung kanyang 1 million a year na hindi na po pinag-uusapan ngayon dahil pangarap lang pala. Iba yung meaning nila ng pangarap. Sa atin, ang pangarap natin, may chance, gumawa ka lang, magsipag ka lang, makakamit mo yung pangarap mo. Ang meaning po ng pangarap sa mga Marcos, pangarap lang yan. Ibig sabihin, no? Pangarap, hindi matutuloy. Pangarap, ay walang katotohanan. Hindi po ma-attain. O yan, dalawa na yung pangarap. 20 pesos na bigas, 1 million per year na pabahay. Pero ano kaya kung yung pinang-ayuda ni Martin ginawa niyong pabahay? Baka matupad, di ba? Wala akong ideya kung magkano ang pabahay, bawat isang unit. Pero kung 500 billion yung pinamimigay na ayuda ni Martin, posible. Posible. Ito po, ang ganda po. Panoorin nyo sa GMA News.
Bahay Pangulo. Despite na lumabas po na maraming Pilipino nagsasabing mahihirap sila. Parang ano yung sinasabi ni nung mga tao, yung may sugat ka tapos nilalagyan ng kalamansi at asin ng gobyerno, no? Hirap na hirap po mga Pilipino. Dapat prinibate nyo na lang eh. Pinakita niya pa sa mundo na kayo, habang kayong lahat ay nagtitiis sa hirap, wala kaming magawa na iahon kayo sa hirap kundi bigyan kayo paminsan-minsan ng ayuda na hindi naman lahat, no? Para kami sugat na nilalagyan ng kalamansi at inaasinan. Insulto, tama. Nakaka-insulto po. Hindi po kami natutuwa. Samantalang yung dating Pangulo, nakikita namin nakakulambo, kinakantsawan nyo pa. Kinakantsawan nyo pa na natutulog lang tuwing may bagyo. Pero, ang laki po ng contrast, no? Isang maluho na walang nagagawa para sa Pilipinas. Kontra po dun sa napakapayak, no? Napaka-simpleng pamumuhay. Simpleng pagkain. Grabe nga eh. Birthday ng Pangulo ng Pilipinas, may isang lechon lang. Puta, nagwawala na yung mga dilawan. Di ba? Peke yan. Peke yung Pangulo na yan. Bakit simple? Bakit may lechon? Ako nga may lechon eh. Nag-birthday ako, may lechon eh. Maliit nga lang, deleche nga lang. Pero Pangulo ng Pilipinas yan eh. Naintindihan nyo ba? Galit na galit sila. Bakit daw may lechon? Kala daw nila, simple lang yung Pangulo. Puta, gusto talaga nila yung Pangulo ng Pilipinas magmukhang yung taong grasa eh. Pero yung may duran-duran. Yung may duran-duran na concert, may narinig ka ba kay Risa Ontiveros? May narinig ka ba kay Laila de Lima? O ganyan kapeke yung mga yan. May narinig ba kayo? Hindi ko alam kung nagsalita si Franz Castro. Malaman nagsalita yan kasi pero tinitiyak ko wala kay Risa Ontiveros tsaka kay de Lima yun. Yung duran-duran. Trillanes. O yan yung sinasabi ngayon. Wala kayong balak bumaba kasi pinaayos nyo na eh. Okay, punta po tayo rito sa mga ibang balita. Speaking, no, alam nyo, nakakagalit po sa mga OFW, yung nangangatwiran pa kayo. May binitay na ngang OFW, wala kayong nagawa, tapos naririnig pa namin yung katwiran. Sino hindi magagalit sa katwiran na to? No? Eto po, pakinggan nyo uli yung katwiran ni Thea. Sabi sa mga DDS na bumabati ko sa presidente, bakit hindi nagawa ng paraan ng pag-execute sa Pilipino na guilty sa kasong murder sa Saudi? Paki-defend nyo nga muna to. Ibig mo sabihin, wala kaming karapatan na batikusin yung presidenteng wala nagawa na bitay? Tapos eto, sasabihin nyo sa amin, Thea Tan, na bakit wala kami nasabi? May sinabi ng Pangulo dyan. Si Veloso, ayaw niyang pakialaman kasi nagkukondak siya ng war on drugs. Napaka-ipokrito niya naman ng kaso ni Veloso ay droga, tapos makikiusap siya. Bakit hindi siya pagbibigyan ni Widodo? Di ba? Puta, idol siya nun eh. Idol siya ni Widodo. Ba't hindi siya pagbibigyan? Kaya lang sabi niya, di ba? Ano tawag niyo sa akin? Nagkukondak siya ng war on drugs tapos ipapakiusap niya yung may kasong droga. Eto ang malupit, may bago, si nagngangalang Benji Contreras. Sabi nito, sabi ng mga DDS sheets, di daw na isalba ni PBBM yung buhay ng OFW sa Saudi. Tama, sinabi namin yan, hindi na isalba. Mali ba dyan? Ito po paliwanag niya. FYI, for your information. Ba? Nag-offer ng blood money ang gobyerno. Teka muna,
FYI daw. Mali ba tayo? Kasi sabi raw natin di daw naisalba ni PBBM, FYI. Aba, mukhang mali tayo. Baka naisalba. Tignan natin yung paliwanag. Kasi alam natin, binitay Baka sa paliwanag ni Benji Contreras, naisalba. Kasi may FYI siya FYI, nag-offer ng blood money ang gobyerno sa pamilya ng biktima. Katulong ang Saudi government sa pagkumbinsi na tanggapin ito. Pero ayaw ng pamilya ng blood money kaya tinuloy ang sentensya. Nabitay ba o hindi? Nabitay. Alam nyo, yan yung nakakasama ng loob. Bakit hindi na lang kayo manahimik? Manahimik na lang kayo, yung pamilya nga tahimik Kayo dakdak pa kayo ng dakdak. Yung mga pro-Marcos, dumadaldal pa kayo sa kapalpakan ng amo nyo. May gusto na naman kayo. Gusto nyo na naman sisihin, Duterte, sa kapalpakan ng amo nyo. Yan po yung nakakagalit Hindi na nga kayo nakakaresolba ng mga problema. Hahanapan nyo pa ng sisi si Duterte. Badong hanap sa flood control program ni Marcos. Si Duterte pa inanapan mo. Hindi ko inanapan kasi walang baha. Alam mo sa Maynila, ginawa ni Duterte, bakit hindi bumabaha? Nagtanggal ng basura. Nililinis yung estero, nililinis yung Ilog Pasig, nililinis yung Manila Bay. May nakita ba kayo sa panahon ni Marcos na nililinis? Kaban ng bayan na nililinis. Hindi basura. Simple lang Kahit si Marcos alam niya Ang dahilan ng baha sa Maynila ay basura. Bakit kami maghanap ng flood control? Wala namang flood. Iba po yung umulan lang, baha na kagad. Iba po yung may bagyo, malakas ang ulan, malakas ang buhos, normalidad yun. Pero yung konting ulan lang, baha na agad. Pinaliwanag na ni Marcos kasi hindi ubre yung paliwanag niya na nauna Ang una niya na paliwanag, nabangga kasi yung flood control program. Nabangga 5,500. Nabangga yung 5,500 na flood control program.